the Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, good morning. Happy Friday. Good evening, Cha. Ay, good Ay, evening. sorry. Good morning, Cha. Sorry na, Pastor. Ikaw Mahalaga naman. yung interview natin. Oo, ayan. So ito na, Pastor. Kanina ka pa nga hinahanap ng mga kapatid natin sa comment section. O ano magandang balita meron tayo ngayong Biyernes? Para din kasi malaman. For halimbawa, dyan sa kila pastor, umaabot na sa bahay nila yung baha. Oo, totoo yun. Pwede Baka niya yung pumping station pwede niya hindi masabi, gumagana. sino ba? Oo. Oo, Hindi, ang tanong ko nga, kung may pumping station kami. Umabot na siya sa ganun, baka wala. Sa bagay. Hindi, Cha, Oo. Sige, iba Pastor. kasi, di ba, sa ibang lugar, pag umulan, bumabaha. Sa amin, advance mag-isip. Makulimlim pa lang, baha na. Ha? Lala naman dyan. O sige, papaatignan natin. Alam mo si Nagiging Brad Jeff, komentarista actually... na naman ako eh. Hindi. Komedyante ka, Brad. Oo Pwede sa Itbulaga eh. Oo, pwede kang ano. O sige, Pastor, eto na. Good Pwede news kang natin. ano, Pampahupa pwede ng kang- emosyon. Pwede kang make us laugh. Kasi mamaya, 2,000. pagkatas ni Pastor, babalikan natin ulit yung pong mga flood control projects. Pero si Pastor muna ngayon. Pastor Jeff, ano meron? Yes, okay. Ito nga, taga-Tulay, Buhangin, Ibabang, Polo, Pagbilao, Quezon. Thank you so much for tuning in. Kanina pa raw naghihintay itong si Verna Mercado Revillosa. Well, kanina pinapakinggan ko si Manong Ted. 1974 pa lang daw po, lumalangoy na siya sa baha. Brad Ted, gusto ko lang malaman mo, pinanganak lang ako nung taon na yon, so lumalangoy ka na. So, konti lang difference natin. Pero, same banana. Okay? Si Mayor Isko, lumalangoy. Hanggang ngayon, lumalangoy. Wala po bang pagbabago rito sa mundo? Nakakapagod po ba minsan yung feeling natin, lalo na siguro si Manong Ted na paulit-ulit na lang sa buong karir niya sa radyo, TV, lahat. Paulit-ulit na rin nire-report niya, di ba? And even tayo sa buhay, hindi lang naman po yan sa corruption sa gobyerno. Parang yung buhay, gising, trabaho, traffic, bills, di ba? Check na social media, konting asenso. Pero parang paulit-ulit lang yung buhay. Parang may nahabol ka na hindi mo mamalaman kung ano. At kung minsan po, sa dami ng ginagawa natin, napapatanong tayo, para saan ba talaga lahat na to? At ito po yung hard truth sa pinakamatalinong tao na nabuhay sa balat ng lupa, si King Solomon. Sabi niya sa Ecclesiastes, what has been will be again. Ibig sabihin, kung ano yung nangyari before, mangyayari din. Sabi niya, ang conclusion niya, there is nothing new under the sun. Alam niyo po, from Genesis hanggang ngayon, panahon ngayon, ilang libong taon, pare-pareho lang hinahabol ng tao. Pera, kapangyarihan, posisyon, kasikatan, control. Ang sabi po ng verse na to, pare-pareho lang daw po tayo ng hinahabol, yung cravings. Si Cain, ang anak ni Eva at Adan, gusto niya na recognition, pinatay si Abel. Okay, sounds familiar ba? May mga politiko ba para ma-retain ang posisyon, pumapatay pag-eleksyon? Si Pharaoh, inabuso yung kapangyarihan para hindi siya mawala sa pwesto. Inalipin tong mga Israelita. Si Nebuchadnezzar, pinatay ang libo-libo para magpatayo lang ng empire niya, na Babylonian Empire. Si Hitler po, nung panahon po sa Germany, gustong gawing superior race. Genocide na naging resulta. Pag tinignan nyo, wala akong bago. Kaya report tayo ng report, yung power grab sa gobyerno, cancel culture sa internet, pare-pareho lang yan. Wala po. Tatanda tayo, again, hindi ako nagiging sound cynical, pero ano ba talaga pag-asa natin na magbago? Well, alam nyo po, nung namatay si Jesus at siya nabuhay na muli, meron siyang sinabi. Okay, ito po'y maganda. Sa Pahayag 21:5, Revelations 21 verse 5, ang nakaupo sa trono ay nagsabi, tingnan ninyo, ginawa kong bago ang lahat ng bagay. Sabi ni Jesus, behold, I have made everything new. That's why Jesus is speaking. Siya lang po may power, hindi lang baguhin ang sistema, kundi baguhin ang puso ng tao. Sa kanya, hindi na same banana. Sa kanya, may bagong pag-asa, may bagong pagkatao, may bagong direksyon, may bagong purpose sa buhay, may bagong langit at lupa na naghihintay sa atin. That's how we break the cycle. Si Jesus lang po ang pag-asa natin. Mga kapatid, hindi ka pinanganak para paulit-ulit lang ang kwento ng buhay mo. Eat, okay, sleep, and then work, and then die. Ecclesiastes tells us, walang bago sa ilalim ng araw. Sa Revelation, ang pinakahuling libro ng Biblia, may bago sa ilalim ng trono. Ang tanong lang, sino ba nakaupo sa trono ng buhay mo? Kaya may mayor tayo na isang kaibigan namin, si Mayor Vico, again,
pagka po may takot sa Diyos, may pag-asa tayo. Okay, hindi ko pinopromote kung sino man, pero kita naman sa kanyang mga report, okay? Because if Jesus kasama mo sa puso mo, you're gonna be renewed. You're gonna be a new creation. The old is gone, the new has come. Pahayag 21:5. Ang nakaupo sa trono ay nagsabi, tingnan ninyo, ginawa kong bago ang lahat ng bagay. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Lord, this is a long discourse. Pagka pinipreach ko nga to 2 oras, pero dito 5 minuto lang. Kaya maaaring hindi ganong naintindihan ng mga tao. Pero siguro, Lord, sa puso't isipan nila na di-depress na sila na paulit-ulit. Kaya nga kahit na ibigay sa LGU itong mga sa DPWD project, Lord, ano rin to, Lord? Ganun pa rin. Same, Lord, mangyayari. Dahil nakaka-rindi rin, Lord, dahil parang walang napaparusahan dito sa Pilipinas na matataas na tao. But nevertheless, Lord, ikaw ang just, ikaw ang Diyos, Lord God, na righteousness and justice ang kondisyon ng trono mo. Kaya Lord, umaasa kami sa eternal justice mo na one day, makikita namin ang pag-asa. Sa iyo lamang, Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. And Lord, we pray, lagi niyo pong alagaan si Brad Jeff sa kanyang ginagawang pagmisyon. Keep him safe and healthy. Lord, salamat po muli sa araw na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Thank you again, Brad, sa napapanahon mong paalaala. Medyo yan ang aking huhugutan ng inspirasyon para hindi tayo mapagod. Dito nga sa ating paulit-ulit lang, replay lang lagi Napaalala. na isyong pambayan. Salamat, Brad Jeff. So, ngayon ba makulimlim dyan? Maaraw, Brad Ted. Okay. At least maganda. hindi ka na Di ba ba? makulimlim pa lang Kaya nga bumabakan eh. Oh, kasi matindi talaga dyan sa Rizal. OA din to. Yes. OA Totoo sa yun, totoo yung kasukasuan. sinasabi. Advance mag-isip, Brad Ted, para hindi na kami mangamba. Inuna na. Sige. Okay, salamat na marami, Brad. Mabuhay ka. We'll catch you on Monday. Maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. And serving the people, Brad Jeff Eliscopides.